Imbitahin si Senator Miriam pag-usapan muli. Kasi mukhang may sinasabi si Senator Drilon na mukhang final na nga ito, na pag-usapan na ito. Mukhang ganun din po yung tono ni Senator Chis Escudero. May binanggit si Senate President Enrile na wala namang prescription period kung kailan pwedeng mag-file ng motion for reconsideration ng isang senator judge. At pangalawa, siguro out of deference and respect na rin kay Senator Miriam Santiago na gusto niyang madinig talaga kung anong minumungkahi. Pero ang tandaan siguro natin is ito namang mga bagay na ganito ay lahat patungo sa pagbigay ng tamang respeto at proseso sa mga senator judges na nagpapartisipa dito sa ating paglilitis. At muli nga tayong bumabalik doon sa basehan nitong pagsupina, no? Dahil unang-unang, Congressman, pakipaliwanag nga, dahil Nick, yung unang motion nila to subpoena these documents, withdraw. Tapos final uli. Pakikwento nga po yung naging kwento nitong subpoena for the bank documents, Congressman. Sa aking pagkakaalam, yung una nito ay patungkol lang sa BPI. Pero napag-alaman na kailangan ng detalye, meaning bank account, hindi lang yung branch. Kanya, sa tingin ko, ay yan ay winidraw para isupply yung additional information na ito. At nung na-supply na yung additional information, nag-file yan ng, basta last week yan, about Monday or Tuesday, ay napag-usapan itong requirement na kailangan, pati yung bank account ay kailangang isama rin at ilagay dun sa request for subpoena. Kanya siguro, alam mo namang mahirap kunin yung bank account. Yung bangko, madali-dali yun, pero yung bank account ay mahirap mo nang makuha yun. Pero nakuha nyo yun, ano? Pero ito nga, kinwestiyon, the manner in which you got the bank account, yung foreign currency account ng mga Corona. You said that a small lady gave you an envelope containing that information. Ito ba parang, kwento nyo naman muna, ang paano ba nangyari yun? Paano at dumating na lang basa-basa isang babae at inabot sa inyo? Ganun at ba? aside from, linawin ko lang, ito yung pinag-uusapan na natin ngayon, Nick, yung PS Bank account, hindi na lamang yung BPI account, Congressman. Correct. Alam mo, naikwento ko na ito sa korte at iyan ay sinabi ko nga nung Huwebes, ako ay patungo sa Department of Public Works and Highways kasi alam mo, kung wala naman akong ginagawa bilang isang prosecutor, I felt that I can also do other things as a congressman, and that is what I did. I have to do constituent work, and that is what I did. I went to Department of Public Works and Highways. Where were you when you got the envelope? Hindi ko na ma-pinpoint exactly dahil... Hindi ba sabi niyo dito kayo? Nandito kayo? Nandito ako noon, Huwebes. Where here? Hindi, sa hallway? Kanya, hindi ko na ma-pinpoint exactly where, no? Kasi, nire-recall ko lang yung aking pagdating nung, ewan ko kung anong oras yun, bago mananghali siguro, or more or less mga ganong oras. Ako'y umakyat sa 5th floor, ako'y bumaba, ako'y nagpunta sa secretariat, ako'y sa tingin ko, nagpunta ako sa CR. Ibig sabihin ko, marami akong inikutan hanggang sa session hall, hanggang dumating yung mga siguro 2:30. Pero dito pa rin sa Senado. Hindi ko nga ma-pinpoint Yun ang, pero siguro, malamang dito sa Senado. Kasi may envelope po yung ganun. Medyo makapal-kapal po yun. Hindi naman po yung one sheet of paper. Kailan nyo napansin? Ganito nga yun, So, hindi ko lang ma-pinpoint exactly, pero sa akin pag-ikot-ikot dito ay merong nag-abot sa akin ito, isang envelope na brown envelope. Hindi ko naman inisikaso dahil ang focus ko ay nandoon sa aking gagawin sa Department of Public Works and Highways dahil ako'y magpa-follow up ng mga project, no? So, somebody must have given this to me. Ang recollection ko ay nung binabalikan ko ay maliit na babae. Kong, last question. Sa tingin niyo po, wala pong mali doon sa inyong paggamit nung natanggap yung impormasyon? Sa tingin ko ay wala. At bilang isang prosecutor, siyempre ako'y advocate, dapat nga ipaglaban namin ang paninindigan namin ng kami pumirma. At nakita ko at in-examine ko naman yung dokumento ay malapit sa katotohanan kung hindi pa man katotohanan dahil
sa tingin ko ay nakita ko doon yung pirma ni Chief Justice Corona. Tiningnan ko yung aking mga dokumento, yung mga deed of sale, yung mga dati-dati pang mga ebidensya dahil meron akong folder sa aking sasakyan. Tiningnan ko to nung ako'y pabalik na galing kay sa DPWH. Okay, thank you. Thank you very much. Wala na po tayo. Also, merong press conference. But thank you very much Salamat. for being with us. Pare, hindi ka At na ngayon nabigyan. puntahan natin ang press conference ng prosecution team. Si Congressman Fariñas. Ano naman nagsabi nun? Hindi ganun kaganda, sabi ko, di ba? I didn't use the word defect. Kasi nga, in fact, nasabi lang yon dahil yung citation of the case na binasa ko, na sabi ko nga, halos daang taon gulang na nung kaso na yon, na ang sabi ni Justice Moreland, ano ba ang sukatan kung ang isang complaint ay sapat o hindi? Yung test of sufficiency of the complaint. Ang sabi niya, yung complaint, maski awkwardly done, tinignan ko sa dictionary, ano ba yung sabihin ng awkward? Kahiya-hiya o asiwa. O, hindi yun ang sukatan. Ang sukatan, kung ano nilalaman, kung ano aligasyon. Kaya nga po, maliwanag naman yung aligasyon na nakalagay doon na si Chief Justice ay gumagamit ng pera ng kaban ng gobyerno para sa pansarili niyang benepisyo. Yun ang, andun po Kaya nga sabi ko, nandyan na po yan. At ang sukatan nga, kung sapat yun, ay alam ba nung kabilang partido? Yung ba ay hindi mabibigla o maloloko doon kabila kung siya ay magtitiwala doon sa aligasyon mo? Hindi po, dahil nabasa po ni Chief Justice yon. At ang sabi po niya, hindi totoo yan. Hindi ko ginamit ang pera ng gobyerno para sa pansarili kong benepisyo. Kami po mga abogado, ang tawag doon, the issues are joined. So, ano po gagawin natin? Kung sabi ni Kaka, ginawa mo, sasabihin ni Miro, hindi. Di patunayan natin para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Pero hindi mo pwedeng sabihin, huwag na natin pag-usapan yan. Hindi, dahil may magkabilang ang panig Kaya nga po, ang interest dito ng publiko po ay ang pinag-usapan, yun ang pinapaliwanag ko na public office is a public trust. Isa lamang po ang issue dito Meron pa bang si Chief Justice Corona na panghawakan yung pwesto na ibinigay ng taong bayan. Ipapaliwanag ko pa sana kanina pero wala namang sapat na panahon. Yung mga justices po ni walang basbas ang mamamayan para sa pagiging Chief Justice po nila. Ikumpara po nyo sa mga COMELEC, Civil Service at COA, Chairman and Commissioners. Yan po ay dumadaan sa Commission on Appointments. Kaya po maski sila ay hinirang ng Pangulo, maski hinirang sila ng Pangulo, hindi pwede yun kung hindi sila dadaan sa butas ng karayom dito sa Commission on Appointments na ang bubuo po dyan, 12 congressmen na ina-elect namin, 12 senador, at ang Pangulo, si Senate President. Alam po naman ninyo, kung sila ay dumaan dyan, walang midnight appointment sana. Alam niyo kung bakit? Kasi yan po si Congressman Prosecutor Fariñas sa kanilang press briefing at sa set natin, Cathy, kasama natin Nikki, sorry, Nikki. Bar top notcher, Senator from Cagayan de Oro, Senator Coco Pimentel. Magandang gabi po. Magandang gabi na. Yes. Mark, Nikki, and Joey. Yes. So, kanina po, televiewers. naging issue yung motion for reconsideration, and you stood up to talk about it, and you're saying it is but natural na mag-motion for reconsideration pag naisip mo na dapat kang hindi tama yung naging desisyon. Nilagay ko lang sarili ko sa situation ng mga council Siyempre, may urge ka siyempre na if you don't, kung hindi nakuha ng presiding officer yung point mo, sa tingin mo hindi niya nakuha, you give him another chance by asking for a reconsideration. That's Dalawang aspeto po yun, Senador. Yung right ng council or party to file an MR at saka yung right to revisit the decision. Yung procedure to revisit the decision issued by the presiding. Pakipaliwanag po ang inyong position on that issue. Meron kasi kaming Article 6 na kung merong issue, yan ang general rule, si presiding officer, meron siyang two options. Pwede siyang mag-rule dun sa issue, whatever that is, yung insidente, pwede siyang mag-rule. Ang second option niya, pwede niyang ipasa sa body. Okay. Doon sa unang sitwasyon, kung nag-rule siya,
Tapos may isang judge na nakarinig na, oops, hindi yata ako sang-ayon dun sa ruling na yon. Tatayo siya, magsasabi siya ng kanyang contrary opinion, and then pwede niyang sabihin, can we divide the house? Kasi anong malay mo, nung narinig ng mga fellow senator judges yung opinion nung contrarian, masway niya yung majority, ma-overrule nila yung decision ng presiding officer. So, ganun lang yung it's just a process. Pero parang may ruling din na sinasabi sila na kailangan nag-vote siya with the majority para nakuha nila yun sa Senate rules sa pagpasa ng batas. Yes. Nakuha ko yung justification nila na kasi kung nasa majority ka daw at then minority, kung nasa minority yung nagpapa-MR, sabi niya, hindi na rin magbabago yung ruling kasi andyan na nga kayo. Pero iba kasi ito sa paglilitis, kung marinig mo yung reasoning nung kahit sino man, no? Kahit kasama mo sa majority or galing sa minority, pagkarinig mo nung reasoning, pwede ka magbago Senator, pero para po sa ating taong bayan, parang tapos na itong issue na ito. Naging final na, nag-issue na nga yung ating Senado ng subpoena. Pakipaliwanag kung bakit binabalikan pa rin at anong benefit na binabalikan na naman ito? Actually, yung aking contribution doon sa discussion, hindi naman actually doon na sa subpoena, but sa future. Anong malay mo? Kasi ang tanong ni Justice Cuevas, gusto daw nilang ma-clarify kung pwede ba sila mag-MR o hindi. So, sabi ko, ang aking opinion, pwede. So, ano na yun, hindi ako nakatutok doon sa subpoena kasi actually na-approve na yun ang nagka-file ng MR si Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Absent siya, paano yun? Hindi siya nakaboto. Precisely, na-relax na yung rule na sinasite nila na you must belong to the majority before you can ask for an MR. Ito nga, she neither belongs to the majority nor to the minority because she was absent. Yes, correct. So, kaya nga. And yet, you will still have a focus on it. Kasi anong malay mo, makikinig kami sa kanya. Yes. Kung masway niya majority. So what's wrong with that? Gaano ka-importante po yung bank secrecy, yung mga batas na pinag-uusapan natin dito, versus our interest to know the truth? Senator? Ganito yan. We have to know the truth by following the law. Yun naman yung aking point. That's why hindi pwedeng lahat ng ebidensya ipasok mo ngayon, lalo na kung hindi mo sinulat sa articles. Siyempre, nung sinulat na yung articles, nakataga na sa bato yung charges against the Chief Justice. Huwag na tayong umalis pa dyan. Kasi otherwise, hindi na ito matatapos kung pwede na pala lahat. So actually, kahit hinahabol natin ang katotohanan, meron pa tayong rules na sinusunod, may laws din tayo na re-respetuhin. Kasi sinasabi na medyo vague yung rules dito rules. Yung mga rules dito, kasi kagaya niyan, pinapasabi yung mga justices, co-equal branch of government daw yon, sabi ni Enrile. Pero and yet, sabi naman, sui generis mas mataas daw ang impeachment court. So, pati kami naguguluhan. Paano ba yun? That's why majority rule kami. Ano namin yan, i-resolve namin yan by majority, following the principle of majority rule. So, ganun ang mangyayari. So, you will have to vote on that also. Senator, actually, mas mabigat na okay nga na general lang yung rules sa impeachment ang depektibo naman talaga yung articles Senator, under yung 2.4, yung under Article 2 at 2.4, nagdesisyon kayo hindi pwede. Mukhang bumabalik na naman itong issue ng proper allegation or the proper writing of the pleading. Kasi, sa tingin niyo po ba, nagkulang na naman dito sa Article 3 or sa base sa paliwanag ni Congressman Fariñas na nandun naman, sapat naman, wala nga lang sa titulo? Pero I'll invite you to our Rule 21 yata yun. Bago kami, Article 21, bago kami talaga sa final decision na, isa-isahin namin yan What say you on Article 1? Pero it's in the context of the body. No, pag sinabi mo Article 1, anong mental picture ng Senator Judge yan? Siyempre yung caption. Kasi actually, nasa pages 11 to 13, sinamarize nila yung mga ground nila. Andun yung mga caption. So, yan ang problema. And then, doon sa Article 3, for example, yung kanina, may article, tapos may karagdagang